Listen, my beloved children. Listen. 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 Perhaps, even today, you have been troubled by something in your past. If you know me as your personal Lord and your Savior, my blood has already cleansed you, my dear children. And my Spirit longs to give you the spirit of joy rather than regret. My dear children, trust my cleansing ministry over your mind and your heart. Yes, Trust Lord. my cleansing ministry. Hallelujah. Trust my cleansing ministry. Tell yourself, I'm under the blood, and now I'm under the control of the Holy Spirit. Thou saith the Lord of hosts. Good morning. Sige po, palakpakan ulit natin ang Panginoon. Napakasarap sa presensya ng Panginoon. Awitan pa lang. Talagang mararamdaman mo na yung presensya ng Panginoon. Amen? Talagang napakabuti. Talagang yung grupo dito talagang hataw sumayaw eh. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Pero hindi naman dapat aming kabila. Diba? Ang mahalaga, importante. Diba? Napapupuri tayo sa Panginoon. Amen? Salamat sa Panginoon. Sa buhay natin, wala po tayong ibang gagawin kundi sumamba, magpuri at makinig sa salita ng Diyos. Handa po lahat? Amen. Hindi na po natin papatagalin pa kasi habang mainit ay malagpupat pala panahon niyon. Pero ang salita ng Diyos, mainit talaga. Amen? Kaya hindi na po natin papahabahin pa. Tatawagin po natin ating lingkod na gagamitin. Ano po handa natin? Puso, isip at tenga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sige po, palapakan po natin sa buhay ng ating Panginoon, ang ating Bishop Larry De Los Santos. Praise God. Thank you, Lord. To God be the glory. Maraming salamat po sa Panginoon. Nakita ko na naman po si Busong Prinsipe na tumutog. The last time na nakita ko po siya ay sa Espanya pa. At hindi ko po makakalimutan nung magsama kami sa misyon sa Thailand. Doon po'y alala ko na baka hindi po masaya yung application ko ng visa pupuntang sa Spain. Kasi mali-mali po yung sagot ko sa tanong nung consul sa embahada ng Espanya. At nung naroon na po kami sa Thailand, naganap na nga po yung 1 week kami doon na worship symposium at turo din po doon sa Bunso. At nung last day po, excited po kami dahil pinapunta kami sa harapan. Binigyan kami ng napagandang mga tawag dito, ng mga parang ganyan po. Napagandang yung isang dala ni Teacher Tonet. Binigyan po kami at sinilip ko po isang t-shirt. Pero wala akong masilip na sobre. At pagkatapos po nung gawain, ihatid kami nung POS City Gate Church. Pinakamalaking church po sa Chiang Mai. Ay ihatid kami sa airport at going to Malaysia dahil minit ko po yung aking bunsong kapatid na matagal na pong hindi ko nakita. Namatay yung aming mga magulang, tatay ko, nanay ko, hindi po siya nakauwi. At doon po sa Malaysia, nung nagpa-branch kami,
medyo ano na po yung budget ko, nagkapi na lang ako, si Bunso na lang po yung kumain. O, dito po pala si Bunso. Si Bunso kong kapatid, si Amor. Natuwa po ako dahil sa lahat pala sila ay nag-aalala. Natuwa po ako dahil nag-aalala. Ang tanong ko nila sa akin, Bishop, meron po kami gusto itanong sa iyo. Sabi ko, anong itatanong niyo? Parang alam ko na eh. Sabi po sa akin, kung alam niyo na, ano yung itatanong namin? Pakiramdam po, itatanong niyo sa akin kung may love you ako. Sabihin ko sa inyo, wala din akong love you katulad niyo. At nag-iyakan na po sila. Kami na, Bishop, paano yan? Marami kaming utang. Marami kaming ganito, marami kaming ganon. Isa lang yung sinabi ko as a word of encouragement. Walang nagtanim na hindi aani. At alam niyo po, pagbalik ko ng Pilipinas, after ilang weeks lang po, no? Nagulat po ako, may dumating na passport at tumbuksan ko po yung passport ko. May visa na po, papuntang Europe. At laki ko pong gulat din, 3 months after po na ako ay nakarating na Spain, si Bunso po sumunod. Siya po yung nanonood kaming pamilya ng Pinoy Meat Boards. Nakalimutan ko yung host ng TV program na yan sa Channel 7. Pinapalabas po yung mga beautiful spots sa Spain, Barcelona, Madrid. Tapos bigla pong sumigaw si EJ noong oras na yun. Ulit pa si EJ, sabi niya, Dad, ang sarap dyan. Punta tayo dyan, tira tayo dyan. Unknowingly, nung sinabi niya yun, sabi ko, Amen, pupunta tayo. Yung nag-agree po, ako sa kasya, nakarating po ng Espanya. Kaya salamat po bago umuwi itong magmani sa Espanya, ay nakita ko tumutog si EJ ulit. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Ito pa rin yung palo ni Bunso. Mukhang tinutukan ni Pastor Jig nung Webes sa practice. Pero tuwa po kay Kuya Bon. Parang si Kuya Bon na nagturo kay EJ habang nagpa-practice sila kanina. So, welcome po sa oras po ito. Pwede po bang i-welcome natin yung magdaraos po ng karawan bukas, 17 years old, teacher Elder Tolet. 17 years old, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Parang apat lang kami nakapula. Si Kuya Amboy, si Ate, si Elder Ceci, si best friend, si best friend, Dali. Kami lang yung nakapula. Kami lang po yung apat na kami nakapula. Mukhang hindi pa kayo nakapula. Pero matindi ang kulay ni Pastor Rico, nakaitim. May pa-Valentine's. Ano yun po, kahapon ko lang, kagabi ko lang po nalaman na ang ate ko po ay may 13 apo na. Si Ate Lucy po. Bali, 71 na rin po ang ate ko. 13 apo. Pero yung sumunod po sa akin, si Jose, 14 na apo. Kasama po doon yung kambal. May kambal po kasi kami, lolo ko, kambal. Tapos kapatid ni Vivian, asawa ni Colonel Katiis, may kambal din pong kapatid yun. So, may lahi kaming kambal. And hopefully sa 3 prinsipe ko, may kambal din. Kailan kaya yun? Galitan na naman ako. So, nagagalak po ako. Welcome back po sa ating, natutuwa ako Kuya Christian. Kasama namin lagi pag mananalain sa ibaba. Welcome back, Kuya Christian. Mula nung umaten, tuloy-tuloy, Walang. Welcome po, Kuya Jonah. Katabi po ni Kuya Mo. Kuya Jonah. Praise God. Andi. Si Ate Opel po nagulat siya. Di siya maniwala na andito na si Ate Opel. Nung nag-usap sila, sa kanang siya naniwala na andito na pala si Ate Opel. At welcome po sa mga kapatid na narito. Pero welcome po natin yung katabi natin. Sabihin natin. Mag-say po tayo ng anything na positive po sa kanila. Sabihin po natin.
Ano man yung nararamdaman, mag-declare po kayo sa inyong katabi. So, may problema po ang aking cellphone, pero thanks be to God. Hindi ko lalabas sa outline ko yung mga iba, pero I trust po si Pastor Aaron, okay naman po yung PowerPoint. So yung ating pong pag-uusapan ay part 2 po nung tinatawag natin na inaral natin na the power of faith. No? Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Binasa nga po ni Pastor Donnie yung ating teksto kanina. And before we start, tayo po sa detail ko at manalangin. Mapagpalang Diyos, aming amang nasa langit, nagagalak po kami na naupalan ang iyong presensya sa umaga nito. I pray for your anointing, I pray for your protection. Habang kami po'y nakikinig ng iyong mga salita. Alisin mo po ang alamang sagabal, hadlang, na gagawin ng kaaway. Help us to focus on your word. Salamat po sa iyong mensahe ngayong umaga that we should learn to listen to you. Kalimutan namin anumang nakaraan sapagkat kami ay nilinis, pinatawad mo, at ikaw po ay mayroong magandang bagay na ginagawa sa aming buhay. Sa oras po ito, habang kami nag-aaral ng iyong mga salita, mangusap ka sa iyong mga anak. Banal na Espiritu, paghalik ka sa aming mga puso. Give us the illuminating power so that we can be able to understand and to grasp what you want us to be. Ano man po yung nais mo para sa amin? Ano man yung nais mong ipagawa sa amin? Pangunahin niyo po kami. At ano man po mga bagay na hadlang na nakikita po ngayon sa aming puso, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. And we declared blessing. Grace upon grace, favor upon favor sa bawat isang narito. At kung meron man po mga karamdaman, ang bawat isa, o sino man sa amin, I pray for your inner healing. I pray for your inner touch. In the name of Jesus, something good is going to happen sa bawat isang makikinig ng iyong mga salita. At nagagalak po kami sa ngayong oras na ito. Patuloy mo kaming tuturuan. Patuloy mo kaming ilalapit sa iyo. And we know, Lord, that without you, we can do nothing. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Kayo po ang malulahati sa aming mga buhay. At sa iyo namin po pinagkakatiwala ang lahat. Let your will be done upon our lives. This is our prayer and declaration in Jesus' name. And everybody says, Amen. Amen. Amen and Amen. To God be the glory. So yung topic po natin about power of faith, yun na po, Mark chapter 9, 20 to 27. Naalala ko po yung ating introduction. Pinakita po natin yung pagkakaiba ng nangyayari sa itaas ng bundok. No? Sa itaas ng bundok ay nagkakaroon po ng pagbabagong anyo ang Panginoong Jesus. Nasaksihan to ng kanyang tatlong pangunahing alagad, James, Peter, and John. At doon nga po'y biglang napakapagsalita si Peter na, Lord, dito na lamang tayo. Gagawa ko kayo ng tubod, isa kay Moses, isa kay Elijah, at isa para sa iyo. At habang nagsasalita si Peter, sinaway po siya ng amang nasa langit at ang sabi niya, This is my beloved son. Listen to him. Pakinggan niyo siya. Ito yung anak kong lubos kong pinalulugan, pakinggan niyo siya. At bigla po natahimik si Peter. Habang sa baba ng bundok ay may nangyayari. Yung siyang na disciple po, nahihirapan silang mapalaya sa masamang espiritu doon sa anak ng ama na nakiusap sa kanila. Dahil nga po yung bata o yung tao ay mula pa sa kanyang pagkabata ay pinahirapan na. Inahagis sa apoy, itinatapon sa tubig. Madalas pa ang sabi ng Biblia. Pero nung bumaba siya sa bundok, natanggap niya ang balita na na hindi napalayas ng siyam na alagad ang masamang espiritu sa katawan ng anak ng lumapit sa kanyang mga disciples. At doon nga po, hinabi natin yung ating proposition, anything is possible to him who believes. Pwede mo yung sabihin mo sa katabi mo, anything is possible to those who believe. Lahat ng bagay ay mangyayari sa taong may pananampalataya. Tatlong bagay po yung pinalakay natin sa ating tema. Ano po ba yung tema natin? Tema po natin, how to
increase our faith. Ito yung panalangin ng Ama nang i-rebuke sa ni Jesus. Kapag sabi ng Ama, kung may magagawa po kayo, kaawaan niyo kami at tulungan niyo kami. At binalik sa kanya ng Panginoon ang kanyang sinabi, kung may magagawa ako, at lugtong po niya yung katagang, anything is possible to him who believes. Sabihin mo sa katabi mo, lahat mangyayari kung naniniwala ka. Amen? Sabi nga po sa paborito kong programang pambata, kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Amen? Meron na po nag-isip ng aeroplano, nagawa yung aeroplano. Meron na po nag-isip ng electric fan, nagawa ang electric fan. Meron po nag-isip ng microphone, nagawa ang microphone. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin. Tatlong bagay po yung tinalakay natin. Una, intelligently bring your circumstances to God. Buong katalinuhan, dalhin mo po ang pangyayari sa buhay mo. Kanino mo dadalhin? Kung may problema ka sa pera, hindi mo dadalhin sa Bombay. Kanino mo dadalhin? Dadalhin mo sa Diyos. Stop focusing on man. Itigil po natin ang pag-focus sa mga tao ng paggagalingan ng ating